أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa aking mga kapatid na mga kababaihan, special po ang talakayin ko na ito para sa inyo. Mga bagay na nais kong maunawaan ninyo kung saan kailangan talaga na maintindihan nyo ito, nang sa ganun alam nyo ang inyong ginagawa pagdating sa mga batas ng Islam. Ano ba yung mga bagay na ipinagbabawal sa babaeng may regla o ipinagbabawal na gawin niya kapag siya ay mayroon siyang dalaw? So babanggitin ko sa inyo ang mga bagay na ipinagbabawal sa babae kapag mayroon siyang regla o kaya ay bagong silang ng kanyang sanggol, ibig sabihin nifas. Kapapanganak lang niya at mayroon siyang dugo. Dito gusto ko maunawaan ninyo mga kapatid, mga sisters, na ang babae may mga bawal sa kanya kapag mayroon siyang dugo. Dugo ng regla o kaya dugo dahil siya ay nanganak. Pangalawa, may mga bagay, yung mga bawal na yan sa kanya, ipinahihintulot yan pagka po siya ay nakaligo na. Yung mga bagay na ipinagbawal sa kanya ay pinahihintulutan na sa kanya pagkatapos niyang maligo. So yan po yung alam ninyo at inyong nakasanayan. Pero bilang karagdagang kaalaman, babanggitin ko po sa inyo ang ilan dito kung saan may mga opinyon ang ating mga ulama. Ulitin ko, hahatiin ko sa 3 ang mga bagay na kinakailangan ninyong malaman. Una, mga bagay na ipinagbabawal sa inyo sa panahon na mayroon kayong dugo. Dugo ng regla o dugo dahil ikaw ay bagong silang ng iyong sanggol. Yan ang una. Pangalawa, mga bagay na bawal at pinahihintulutan sa iyo sa time na wala ka ng dugo. Pangalawa, mga bagay na mananatiling bawal sa iyo at pwede sa iyo, kumbaga pahihintulutan na sa iyo kapag wala ka ng dugo pero hindi ka pa nakaligo. So sana naunawaan yung pangalawa. Ibig sabihin, wala ka ng dugo, ang kulang na lang ay maliligo na lang po kayo. So ano ba yung dapat ninyong malaman bago ka maligo? May bagay na ipinagbabawal at may bagay na pinahintulutan bago maligo pero wala ka ng dugo. Wala ka ng dugo dahil sa regla, wala ka ng dugo dahil sa ikaw ay bagong silang ng iyong sanggol. Pangatlo, yung lahat ng bawal na ito, nung time na ikaw ay may dugo, kapag po kayo ay nakaligo na, so matatanggal yung pagbabawal lahat doon. So ibig sabihin, yun yung pangatlo. So ngayon, aalamin natin mga sisters, ano po yung bawal sa inyo? Meron dito na napagkasunduan ng mga ulama at meron dito na may mga opinion ang ating mga scholar. Sa tingin ko, babanggitin ko sa inyo ang mga pananaw ng mga ulama sa iilan dito upang hindi po kayo malito. Baka sabihin ninyo, bakit doon sa kabila pwede? Bakit yung ibang pinagtanungan kong ustads hindi pwede? So babanggitin ko sa inyo ang ilan dito
na hindi po pinagkasunduan o hindi po nagkaisa ang mga ulama sa pananaw. So una, na bawal sa inyo mga sisters, at ito po ay napagkasunduan ng ating mga ulama. Nagkaisa ang mga ulama, una, ang pagkikipagtalik. Kapag po kayo ay may dugo ng regla o kaya ay bagong silang ka ng sanggol mo at gustong magkipagtalik ni mister mo sa'yo, ay ito po ay haram. Bawal po sa inyong makipagtalik sa inyong asawa sa time na kayo ay may regla. Ang pwede lang po sa kanya ay ang tinatawag na halik-halik lang, yakap-halik. Pero yung pakikipagtalik, bawal po yun. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan ninyo ang inyong mga asawa na makipagtalik sa kanila sa panahon na sila ay may regla. At huwag magkikipagtalik sa kanila maliban kung sila ay dalisay na. Ibig sabihin, bawal makipagtalik si sister sa kanyang asawa na siya ay may regla, at ito po ay napagkasunduan ng mga ulama. At ayon sa hadith ni Muslim, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla shay'in illa nikah. Gawin nyo na lahat, mga brothers, gawin nyo na lahat ang gusto nyong gawin kay misis nyo, illa nikah, maliban sa pakikipagtalik sa panahon na siya may regla o kaya bagong silang ng kanyang sanggol. So una, pagkikipagtalik, at ito po ay napagkasunduan ng ating mga ulama. Okay. Pangalawa, na bawal sa babaeng may regla. Ibig sabihin, patuloy ang kanyang dugo. Bawal sa babae na hiwalayan ng kanyang asawa na siya may regla. Bawal sa babae na hiwalayan siya sa time na siya ay may regla. So dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayon sa hadith na naisalaysay dito na hadith na sahih, rawahu Bukhari, ang anak ni Umar bin Khattab na si Abdullah, hiniwalayan niya ang kanyang asawa sa panahon na may regla. Nalaman ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya si Umar na sabihin niya sa kanyang anak na hiniwalayan yung asawa niyang nasa kalagayan ng regla. Sabi niya, murhu falyuraji'ha. Utusan mo yung anak mo na balikan niya yung misis niya kasi hindi tanggap ang hiwalay niya sa time na siya ay may regla. So ibig sabihin, ang pagkikipaghiwalay, hihiwalayan kayo ng mister niyo na kayo ay may regla, ito po ay ipinagbabawal sa inyo. Ipinagbabawal pong gawin to. Bawal sa inyo na hiwalayan na kayo ay nasa kalagayan ng regla. Karagdagang kaalaman dito, yung pagkikipaghiwalay ng lalaki sa time ng regla, ito ba ay counted? Okay. Counted ba yung paghiwalay? Halimbawa, hiniwalayan ka ng mister mo na ikaw ay may regla. Yung pagkikipagbalikan ba niya sa iyo ay dahil ba hindi counted yung hindi considered na hiwalay yun? O considered na hiwalay yung kanyang pagkikipaghiwalay sa iyo dahil sa panahon na ikaw ay regla pero binalikan ka lang kasi bawal? Dito po mga kapatid, nagkaroon ng opinyon ang ating mga ulama tungkol po sa pagkikipaghiwalay sa iyo ng asawa mo sa time na ikaw ay may regla. At ang karamihan sa ating mga ulama ay nagsabi, na counted ang hiwalay dito kahit na ikaw ay may regla. Yun nga lang, nag-utos ang propeta sallallahu alaihi wasallam na balikan ka kasi nga hindi ka pa niya pwedeng iwanan o hiwalayan kasi may regla ka pa. Pero yung hiwalay na binitiwan niya ay counted ayon sa karamihan sa mga ulama. Pero kung titingnan natin ay hindi po siya counted. Ayon kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kina Sheikh bin Baz, rahimahumullah, hindi po ito counted yung hiwalay na ito. Kaya nga po, tinawag ito ng mga ulama na ang hiwalay na ito sa time na may regla ang babae, ang tawag dito ay talakun bid'i. Ito ay pagkikipaghiwalay na wala sa batas ng Islam.
Ito ay tinatawag na pagkikipaghiwalay na bid'ah. Yung hiwalay na ito ay hindi sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kundi matatawag ito na bid'ah. So hindi counted, kasi ang bid'ah hindi counted sa Islam. Ayon sa pananaw ng ilan sa mga ulama, pero karamihan sa ating mga ulama counted yun. So isang regla na yun. Kasi ang babae kapag siya may regla, ayon sa karamihan sa mga ulama, isang regla na yun. Then pangatlong regla at hindi pa niya binalikan si misis niya, automatic pwede na mag-asawa si misis ng ibang lalaki pagka natapos yung 3 regla at hindi pa siya binalikan ni mister. So inuulit ko, ang pagkikipaghiwalay o hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa time ng regla ay hindi pwede. Hindi pwede. So yan ang pangalawa. Counted o hindi counted? Karamihan sa mga ulama, counted. Ang ilan sa mga ulama, ito ay hindi counted. Pangatlo, na bawal sa babae may regla at sa bagong silang ng kanyang sanggol na habang sila may dugo, bawal sa kanilang magsala. Bawal kayong magsagawa ng sala. Ayon sa hadith na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Fatima bintu Jahshin, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "Idza aqbalatil haydatu fad'is salah." Kapag dumating na ang regla mo, sabi niya, ay iwanan mo ang sala. So exempted po kayo sa sala. Bawal po kayong magsala. Pang-apat, as-sawm. Bawal kayong mag-fasting. Bawal kayong mag-fasting. Yung sala, hindi niyo po babayaran. Pero yung fasting, yung pag-aayuno, babayaran niyo po yan. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa ihdahunna idha hadat lam tasum wa lam tusalli." Ayon sa hadis na marawahu Bukhari, ito ay hadis na Abi Sa'id al-Khudri. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ang ilan sa kanila na kapag dumating ang kanyang regla ay hindi siya magfa-fasting at hindi siya magsasala. Pero ayon sa hadis ni Aisha radhiyallahu anha, inutusan kami, sabi niya, na iwanan ng sala sa panahon ng regla at palitan ang sala pagkatapos palitan ng fasting pagkatapos ng regla. So, pang-apat, bawal kayong mag-fasting na mayroon kayong dugo. Bawal sa inyo yon. At hindi po tanggap ang inyong fasting, ang inyong pag-ayuno kapag kayo ay may regla o may dugo dahil sa panganganak. Pang-5 na bawal sa inyo, bawal kayong magtawaf sa Kaaba. Kapag po kayo magsasagawa ng umrah at magsasagawa ng hajj, bawal po sa inyong magtawaf. Bawal sa inyo na magtawaf. Ayon sa hadith na naisalaysay ni Aisha radhiyallahu anha, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Aisha, sabi niya, "If'ali ma yaf'alu al-hajj ghayr an la tatufi bil bayt hatta tathuri." Ito ay hadith na muttafaqun alayh. Ito ay hadith na napagkasunduan ni Bukhari at ni Muslim. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, "Gawin mo na lahat ang ginagawa ng isang nag-hajj." Lahat ng ginagawa nila, sama ka na. Maliban lang sa tawaf, dahil bawal kang magtawaf. Hanggat hindi ka dalisay sa iyong regla. Ibig sabihin, kapag wala na yung regla mo, pwede ka nang magtawaf. So yan po ang pang-5. Bawal ang magtawaf sa Kaaba sa time na ikaw ay may dugo. Pang-anim, qiraatul Quran, ang pagbabasa ng Quran. Ang pagbabasa ng Quran sa time na ikaw ay may regla. Pero itong pagbabasa ng Quran, ito po ang pananaw ng karamihan sa mga ulama na ang pagbabasa ng Quran ay bawal po sa inyo. Pero ang ilan sa mga ulama nagsabi na hindi po bawal. Hindi po ito bawal. Dahil wala pong dalil na malakas, na malinaw, na nagbabawal sa inyo na magbasa ng Quran. So ibig sabihin, nabanggit ng ibang mga ulama na bawal kayong magbasa ng Quran. Okay? Pero ang pinakamalakas ng katibayan ay pwede kayong magbasa ng Quran. Pwede ninyong basahin ng Quran kahit na kayo ay may regla. Kaya po ito binabanggit mula sa mga pinagbabawal sa inyo upang sa ganun, hindi po kayo malito. Mayroong sasagot sa inyo na bawal pero wala silang matibay na katibayan. Dahil ang matibay ang katibayan ay wala pong naitala na mabigat o malakas na katibayan na bawal kayong magbasa ng Quran.
kung magdidikir yung pagbibigkas ng subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullah, wala problema doon. Hindi naman Quran yun. Ang pinag-usapan dito kapag Quran. Pang-7 na bawal sa inyo. Kanina, nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama, pero ang pinakamalapit sa tama, wala pong problemang magbasa kayo ng Quran kahit na kayo ay may regla. Pang-7, mashul mushaf, ang hawakan ninyo ang Quran. Yung pong original. Pero kung cellphone, kung ang tinatanong po ninyo sisters ay yung naka-download na Quran sa inyong cellphone, wala pong problemang hawakan nyo yun. Pero ang bawal na hawakan ninyo ay ang Quran talaga. Yung talagang pure, original na teksto, nakasulat doon yung Quran, yung tinatawag na mushaf. Pero dito sa usaping ito, hindi po ito napagkasunduan ng mga ulama. May nagsabi na ang paghawak ng babae sa Quran ay pwede. Dahil walang dalil na nagsasabi na bawal hawakan ng babae ang mushaf. Pero pinakamainam, huwag nyo lang pong hawakan ng direkta. Bagkus si Imam Malik rahimahullah, pinahintulutan niya sa isang babaeng nagtuturo ng Quran at nag-aaral ng Quran na hawakan ng Quran. Ayon sa ibang mga ulama. Pero pinakamainam mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay kung hahawakan nyo ang Quran, pwede sa cellphone. Hindi po matatawag na mushaf yung cellphone. O kaya ay may guantes o may takip ang inyong kamay. Pinakamainam po para sa inyo yun. Sabi nga ng Allah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Dito sa aya na to, nagkaroon ng opinion ng mga mufassirun. Ang tinutukoy ba dito ay yung may regla, o kaya mga anghel, o kaya ang mga mananampalataya. So doon pa lang ay hindi na nagkaisang mga ulama sa tafsir ng aya na ang inutusan lamang na humawak sa Quran ay ang mga malilinis, o ang mga mananampalataya, o ang mga anghel, o ang mga hindi nagkakaroon ng regla. So pang-7 mga kapatid, ang paghawak ng Quran, nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama, pero pinakamainam, huwag na lang pong hawakan. Kung gusto nyo, sa cellphone na lang po kayo o magguantis o takpan nyo po yung Quran ng takip para hindi nyo po direktang mahawakan ang Quran. Panghuli, pang-8, na bawal sa inyo na may mga regla na gawin, bawal po kayong pumasok sa masjid. Bawal po kayong pumasok sa masjid at manatili doon sa loob. Bawal po kayo na pumasok sa masjid at manatili sa loob ng masjid na kayo ay may regla. At ito po ang pananaw ng karamihan sa mga ulama. Pero, itong pagpasok ng babae sa masjid at pananatili niya sa loob ng masjid ay wala pong matibay na katibayan. At ang pagpasok ng babae sa loob ng masjid at mananatili siya doon, ito po ang pananaw ng karamihan sa mga ulama. Ito yung pananaw ng jumhuru al-ulama. Pero, ayon sa riwaya ni Imam Ahmad at pananaw ni Sheikh Albani at pananaw ni Ibn Hajar al-Asqalani at pananaw ni Imam An-Nawawi at pananaw ni Imam Al-Muzani at pananaw ni Ibn Hazm rahimahumullah, itong mga ulama na ito na nabanggit ko, ang kanilang pananaw ay pwedeng pumasok ang babae sa masjid at manatili doon kahit na may regla, basta maiwasan lang na magdumi siya doon o kumalat ang kanyang dugo. Bakit? Sabi ko kanina, bawal ayon sa karamihan sa mga ulama. Anong dalil ng mga ulama ano ang dalil o katibayan ng marami sa mga ulama na bawal pumasok at manatili ang babaeng may regla sa masjid? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la uhillu al-masjida li junubin wala haid, rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ko pinahihintulutan sa loob ng masjid. Ibig sabihin, pumasok at manatili dito ang babae o lalaki na katatapos lang nilang makipagtalik sa kanyang asawa at hindi pa sila nakaligo, wala haid, o kaya ang babaeng may dugo dahil sa regla o bagong panganak ng kanyang anak. Itong mga katibayan na itong hadith na ito, mga kapatid, mga sisters, na binanggit ko, na ito ang katibayan ng karamihan sa mga ulama, ito po ay nagkaroon ng problema yung hadith. Ito ay sinabi ng ating mga ulama na ito ay mahina. Mahina yung hadith na ito. Dahil wala pong dalil na sarih, malakas, matibay, malinaw, na bawal sa babaeng may regla na pumasok sa masjid.
Ulitin ko, wala pong dalil na malinaw, malakas, matibay na ang babae ay bawal pumasok sa masjid. Yung hadith na binanggit ko kanina, binabanggit ko lang po ito mga kapatid upang mayroon kayong idea sa mga batas nito. Yung binanggit ko kanina na hadith na marawahu Abu Dawud at Ibn Majah, bakit ito mahina? Dahil mayroon ditong rawi ang nagsalaysay yung sanad, yung narration, yung chain of narration sa hadith na kasama doon, si Aflat bin Khalifa, ay may problema sa rawi na ito na nagsalaysay. Sabi ni Imam Al-Baghawi, ni Imam Ahmad bin Hanbal, ni Muzani, na yung hadith na ito ay da'if. Bakit? Kasi nandun si Aflat bin Khalifa na siya ay majhul, hindi kilala kung sino siya. Sabi ni Sheikh Albani at sinabi ni Al-Bayhaqi na laysa bil qawi, hindi malakas itong hadith na ito. Sabi ni Abdul Haq Al-Ishbili, la yathbut, hindi naitala o kaya hindi talaga nakarating ang hadith na ito sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa balagha Ibn Hazm, bagkus Ibn Hazm, ang sabi niya walang katotohanan, innahu batil, kasi nungalingan, hindi totoo yung hadith na to. Ganun din si Imam An-Nawawi sa kanyang libro na Khulasatul Ahkam, na ang hadith na ito ay mahina. At sinabi ni Al-Hafidh Ibn Hajar na si Aflat bin Khalifa ay majhul ayon sa kanyang libro na At-Talkhis Al-Habir. Ganun din si Al-Khitabi, sabi niya na ang hadith na ito ay majhul dahil si Aflat ay majhul, la yasihu al-ihtijaj bi hadithihi. So napakaraming mga sinabi ang ating mga ulama tungkol sa pagpasok ng babae sa masjid. Okay. So ganun pa man, kahit na nagsabi ang ilan sa mga ulama na walang dalil na malinaw na bawal pumasok ng babae sa masjid, bagkus na nanatili na pwede siyang pumasok sa loob ng masjid, pero pinakamainam, huwag na lang papasok. Pinakamainam, khurujan min al-khilaf, upang makalabas tayo sa hindi pagkakaisa ng ating mga ulama. So binanggit ko sa inyo mga kapatid yung 8 na mga bawal sa babae at ilan doon ay nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama. Yun ay sa time na nagdurugo pa kayo, sa time na nandun pa yung dugo. Okay. Ito, napaka-importante na malaman nyo. Ngayon, wala ka ng dugo, pero hindi ka pa nakaligo. Wala ka ng dugo, pero hindi pa po kayo naliligo. Alam nyo ba na mayroon ng pwede sa inyo kahit hindi pa kayo nakaligo? Kahit na may dugo kayo, ay kahit na wala na kayong dugo, hindi ka pa nakaligo Pero take note, ulitin ko, may mga bagay na mula doon sa 8 na binanggit ko sa inyo, na kapag hindi pa kayo nakaligo, ay mayroon dito na pinahintulutan na ng ilan sa ating mga ulama. Una, babagitin ko ulit yung 8, kapag wala ka ng dugo, pero hindi pa po kayo nakaligo. Yung pakikipagtalik, kapag wala ka ng dugo, binanggit natin kanina, pag wala ka ng dugo, karamihan sa mga ulama, mananatiling bawal. Kahit hindi ka pa nakaligo, kahit na dalisay ka na, basta hindi ka pa nakaligo. Pero, si Imam Abu Hanifa, pwede na magipagtalik kahit hindi ka pa nakaligo. Subhanallah, may mga opinion ng mga ulama. Kahit hindi ka pa nakaligo, pwede na magipagtalik sa iyo. Ayon sa pananaw ng ibang mga ulama, ayon sa ibang mga ulama, magwudu lang yung babae, magsasagawa lang ng wudu, pwede na magtalik kahit hindi pa nakaligo. Pero, ang pinaka-correct mga kapatid, ay maligo muna. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag sila'y dalisay na, atakihin na ninyo si misis. Magipagtalik na kayo sa kanila kapag sila'y nakaligo na. Sabi ko nga, kapag wala ng dugo, yung pagkikipagtalik ayon sa ibang mga ulama, pwede na. Pero ang pinakamalapit sa tama mga kapatid ay mananatiling bawal ang pagkikipagtalik basta hindi ka pa nakaligo. Pangalawa, yung hiwalay na bawal kanina. Kapag wala ka ng dugo at hindi ka pa nakaligo, counted na ang hiwalay. Kanina, bawal, di ba? Kasi may dugo ka. Pag wala ka ng dugo, pero hindi ka pa nakaligo, counted na ang hiwalay. Okay? Pangatlo, yung sala. Yung sala, kapag wala ka ng dugo, at mag-uudo ka at magsasagawa ka ng salat, hindi ka nakaligo, hindi tanggap ang sala. Yung sala ay hindi tanggap ang sala mo kapag hindi ka hindi ka nakaligo. Pang-apat, yung pag-aayuno, kapag wala ka ng dugo at hindi ka pa nakaligo, tanggap ang fasting mo. Kapag wala ka ng dugo at nag-fasting ka, pero hindi ka pa nakaligo, tanggap ang fasting mo. Halimbawa,
naputol ang dugo mo bago ang fajar. Hindi ka nakaligo hanggat matapos ang fajar. Nagsahur ka na. Dahil nakaligo ka pagkatapos ng fajar. Tanggap ang fasting. Dahil ang babae na hindi pa nakaligo ay tanggap ang kanyang fasting kahit hindi pa siya nakaligo mula sa regla. Panglima, yung tawaf. Yung tawaf, kapag hindi ka pa nakaligo, mananatiling bawal sa iyo ang pagtatawaf. Pang-anim, walang problema na magbasa ng Quran kahit na may regla. Ayon sa ibang mga ulama, kasi nga walang dalil na nagbabawal. Pang-pito, yung paghawak ng Quran, kapag ikaw ay wala ng regla, so ganun din, hanggat hindi ka nakaligo, mananatili na bawal sa iyo maghawak ng Quran. Pang-walo, pwede ka nang pumasok sa masjid kasi wala ka ng regla dahil ang naitala, sabi ng mga ulama na nagbabawal dahil sa regla lang, na baka madumihan yung masjid. So dahil wala ka ng regla, kahit hindi ka pa nakaligo, pwede ka nang pumasok sa masjid at manatili doon. Yun ay sa nagsasabi na bawal pumasok ang babae na may regla. So kung titingnan natin, kapag wala ng regla, pwede ka nang pumasok. So kapag hindi pa po kayo nakaligo, pero kapag po nakaligo na po kayo, lahat ng mga bawal na ito, tapos na po. Hindi na po natin mapag-usapan, pwede na po sa inyo lahat yung mga binanggit natin na bawal po sa inyo. So inshallah mga kapatid, ay nakapulot po kayo ng aral sa mga kapatid ko, mga kababaihan tungkol sa batas na tinalakay natin, yung mga haram, mga bawal sa inyo sa time na may dugo kayo, at yung mga pwedeng o pinahintulutan sa inyo kapag wala ng regla bago pa po kayo maligo, at pwede na sa inyo lahat ang mga ipinagbabawal kapag po nakaligo na kayo. At bilang panghuli, kapag po walang tubig na pangligo, ibig sabihin, magtatayamum ka na lang. So, lahat yung bawal na ito, pwede na mawala kahit hindi pa po kayo nagaligo. Halimbawa, gusto mo lang maligo pero walang tubig. So, magtayamum. So, balikan nyo lang po mga kapatid. Meron po akong lecture. Kahapon ko lang in-share tungkol po sa pagtayamum. Kapag walang tubig, magtayamum po kayo. Lahat ng bawal na ito na binanggit ko, pwede na sa inyo lahat. Kahit hindi po kayo nakaligo, basta nakapagtayamum na po kayo. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.